Sa videong ito, matututunan mo ang eksaktong dahilan kung bakit palagi kang nagigising ng 3 oras para umihi, at mas mahalaga pa. Anong oras ka talaga dapat tumigil sa pag-inom ng tubig sa gabi para sa wakas ay makatulog ka ng diretsyo at walang istorbo. Hindi ito hula. Hindi ito uso. Hindi ito uminom ka lang ng mas kaunting tubig. Ito ay tungkol sa tamang oras, at ang tamang oras ang pagkakaiba ng mahimbing na tulog at putol-putol na gabi. Ngayon, makinig kang mabuti. Kung nagigising ka sa gabi para umihi, hindi ka tinataksil ng katawan mo. May ipinapahiwatig ito. At kung paulit-ulit mo itong binabaliwala gabi-gabi, unti-unti nitong ninanakaw ang iyong lakas, ang iyong mood, ang iyong memorya, ang balance ng iyong blood pressure, at ang kalidad ng iyong buhay. Ang video na ito ay hindi para sa mga taong gusto lang ng mabilis na tips. Ito ay para sa mga taong gusto ng totoong pagbabago. Dahil ang ibabahagi ko ay ang parehong prinsipyo na itinuturo ng mga sleep specialist, kidney health experts, at circadian rhythm researchers, pero halos walang nagpapaliwanag nito sa paraang magagamit mo talaga. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung bakit ang paggising ng 3 oras ay hindi lang dahil sa edad. Kung bakit ang pag-inom ng tubig para maging healthy sa gabi ay palihim na sinisira ang tulog mo. Ang eksaktong cut-off time na sinusunod mismo ng karamihan sa mga doktor. At ang isang pagkakamali na pinipilit ang iyong pantog na gisingin ka gabi-gabi. Kung palalagpasin mo ito, patuloy mong sisisihin ang iyong pantog. Patuloy mong sisisihin ang iyong edad. At patuloy mong tatanggapin ang sirang tulog bilang innormal. At iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong manood hanggang dulo, dahil simple lang ang solusyon, pero kailangan mo munang maintindihan ang tunay na dahilan. Ngayon mismo, sabihin mo kung saan ka nanonood. Ilagay ang iyong bansa, lungsod, o bayan sa comments. Gusto kong malaman kung saan umaabot ang mensaheng ito. At kung pagod ka na sa paggising sa kalagitnaan ng gabi para lang umihi. Mag-comment ng Laya. Hayaan mong maging malinaw ako sa isang mahalagang bagay. Hindi harmless ang paggising sa gabi. Sa bawat pagkagising mo, hindi natatapos ng katawan mo ang buong recovery cycle. Ibig sabihin, hindi lubos na nagpapahinga ang puso mo. Hindi lubos na nagre-reset ang utak mo. Hindi lubos na nababalanse ang hormones mo. At sa paglipas ng panahon, naiipon ang epekto nito. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong palaging nagigising sa gabi ay nakakaramdam ng pagod buong araw. Pagiging iritable kahit walang dahilan. Malabong isip kahit nakapagpahinga naman. Pero narito ang magandang balita. Hindi mo kailangan ng gamot. Hindi mo kailangang magtiis. Hindi mo kailangang tanggapin ito bilang kapalaran. Kailangan mo ng kaalaman at ngayong gabi, makukuha mo ito. Kung naniniwala ka na ang tulog ay hindi luho, mag-comment ulit ng Laya. At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Itap ang notification bell. At I like ang video. Dahil lahat ng susunod dito ay ginawa para ibalik sa iyo ang mahimbing mong gabi. Ngayon, diretsyo na tayo sa punto. Hindi ka nagigising ng 3 oras dahil mahina ang pantog mo. Hindi ka nagigising dahil sumusuko ang katawan mo. At hindi ka nagigising dahil normal lang ito sa pagtanda. Ang paniniwalang iyan ang dahilan kung bakit milyon-milyong tao ang tahimik na naghihirap. Ang totoong nangyayari ay mas eksakto at mas kayang ayusin. Ayon sa mga sleep researcher at kidney health experts, may sinusunod na nighttime program ang katawan mo. Kapag lumubog na ang araw, nagpapadala ang utak mo ng mga senyas na nagsasabing, dahan-dahan na. Oras na para magpahinga. Bumabagal ang tibok ng puso. Bumabagal ang digestion. At ang mga bato, kidneys, ay inuutusang bawasan ang paggawa ng ihi. Hindi ito optional. Ganito nabubuhay ng maayos ang isang healthy na katawan sa gabi. Pero dito nagkakaproblema ang lahat.
Kapag uminom ka ng tubig masyadong gabi na, lalo na kapag nagsimula na ang katawan mong maghanda para matulog, nagpapadala ka ng magkasalungat na mensahe. Sinasabi ng utak, gabi na. Naririnig ng kidneys, magproseso ng likido ngayon. At kapag nakatanggap ng likido ang kidneys, gagawin nila ang trabaho nila. Magfi-filter sila. Gagawa sila ng ihi. Pupunuin nila ang pantog. At kapag umabot sa limit ang pantog, magpapadala ito ng isang malakas na senya sa utak. Gumising ka. Ngayon na. Wala itong pakialam kung mahimbing ang tulog mo. Wala itong pakialam kung pagod ka. Wala itong pakialam kung mahalaga ang bukas. Gigisingin ka nito. Kung mas may sense na ito kaysa sa mga narinig mo dati, mag-comment ng laya. Ngayon, ito ang bahaging halos walang nagsasabi. Karamihan sa mga tao ay hindi nagigising dahil puno ang pantog. Nagigising sila dahil marupok na ang tulog nila. Habang tumatanda tayo, nagiging mas magaan ang tulog, hindi masama, kundi mas magaan lang. Ibig sabihin, mas madaling magising sa maliliit na senyas. Mas mabilis maging urgent ang kaunting pressure sa pantog. At kapag nagising ka na, mas mahirap nang bumalik sa tulog. Kaya kapag pumasok ang tubig sa sistema sa gabi, konti lang problema na agad. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng marami. Konti lang naman ang ihi ko, pero nagigising pa rin ako. Tama. Hindi ito tungkol sa dami. Oras ang problema. Kung naranasan mo ito, mag-comment ng laya. Ngayon, harapin na natin ang kasinungalingang kailangang mamatay ngayon. Ang kasinungalingan ay ito. Normal lang ang paggising sa gabi kapag tumatanda. Hindi. Ang karaniwan ay maling oras ng hydration. Ang karaniwan ay late evening habits. Ang karaniwan ay hindi pag-unawa kung paano gumagana ang katawan sa gabi. Pero ang karaniwan ay hindi ibig sabihin normal. Kung hindi talaga may iwasan ang pag-ihi sa gabi, edi sana. Lahat ng matatanda ay nagigising gabi-gabi. Lahat ng healthy sleepers ay laging napuputol ang tulog. At walang solusyon. Pero may solusyon. At malapit mo na itong matutunan. Kung nandito ka pa rin, ay like ang video para mas maraming makarinig ng katotohanan ito. Isa pang mahalagang bagay bago tayo magpatuloy. Sa tuwing nagigising ka sa gabi, ang katawan mo ay nawawalan ng deep sleep. Nawawalan ng oras para mag-repair. Nawawalan ng hormonal balance. Sa loob ng mga linggo at buwan, nagiging sanhi ito ng pagod sa araw, mahinang focus, pagbabago ng mood, mas mataas na stress. Hindi lang ito tungkol sa ihi. Ito ay tungkol sa kalidad ng buhay mo. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya ngayon kung gusto mo ng mga solusyong gumagalang sa katawan mo, hindi mga panandaliang remedyo. Dahil sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali sa pag-inom ng tubig sa gabi na halos lahat ay ginagawa nang hindi nila namamalayan. At kapag nakita mo ito, hindi ka nainom ng tubig sa parehong paraan muli. Ito ang pagkakamaling sumisira sa tulog ng milyon-milyong tao gabi-gabi. At ang mas masakit, akala nila tama ang ginagawa nila. Ang pagkakamali ay ito. Pag-inom ng karamihan ng tubig sa gabi o bago matulog. Mukha itong walang problema. Mukha itong healthy. Mukha itong responsable. Pero sa gabi, nagiging problema ito. Narito kung bakit nangyayari ang pagkakamaling ito. Sa araw, abala ang buhay. Nakakalimutang uminom. Nilalaktawan ang tubig sa umaga. Binabaliwala ang uhaw sa hapon. Pagdating ng gabi, tapos na ang hapunan. Tahimik na ang bahay. Bumabagal na ang katawan. At biglang naaalala ng mga tao. Hindi pala ako uminom ng sapat na tubig ngayon. Kaya kukuha sila ng bote. Sisip-sip habang nanonood ng AC. Iinom ulit bago matulog. Ang iba, umiinom pa mismo sa loob ng kwarto. Dito nasisira ang tulog. Dahil walang pakialam ang katawan mo kung bakit ka uminom ng tubig.
Ang mahalaga lang sa katawan mo ay kung kailan. Kung ganito ang routine mo, mag-comment ng Laya. Linawin natin ito. Healthy ang tubig. Pero hindi healthy ang late na pag-inom ng tubig. Ayon sa mga kidney health specialists, ang pag-inom ng maraming likido sa gabi ay pinipilit ang kidneys na magtrabaho sa oras na dapat ay bumabagal sila. Hindi iniimbak ng kidneys ang tubig. Pinoproseso nila ito. Kaya kapag pumasok ang tubig sa katawan mo sa gabi, ang sagot ng kidneys ay simple. Gagawa ng ihi. At iisa lang ang pupuntahan ng ihi. Ang pantog. Ngayon, ito ang delikadong bahagi. Sa gabi, mas sensitibo ang pantog mo. Ibig sabihin, mas kaunting ihi, mas ramdam ang pressure. Banayad na kapunuan, parang urgent agad. At kapag natanggap ng utak ang senyas, napuputol ang tulog. Kaya sinasabi ng mga tao, hindi naman ako uminom ng marami. Hindi nga kailangan ng marami. Masamang timing lang ang kailangan. Kung may sense ito sa'yo, mag-comment ng Laya. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang pagkakamaling nakatago sa loob ng pagkakamaling ito. Maraming tao ang naniniwala. Kapag hindi ako uminom sa gabi, madedehydrate ako. Naiintindihan ang takot na yan, pero mali ito. Iisa ang pinagkakasunduan ng mga eksperto. Ang tamang hydration ay nangyayari sa araw, hindi sa gabi. Ang gabi ay hindi para mag-refill. Ang gabi ay para sa recovery. Kung kailangan talaga ng katawan ng maraming tubig sa gabi, sana ay ginawa tayong laging nagigising sa uhaw bawat oras. Pero hindi ganoon ang disenyo ng katawan. Ang uhaw sa gabi ay kadalasang dulot ng nakasanayan, tuyong bibig, maalat na kinain, o anxiety. Hindi totoong dehydration. Kung napagkamalan mo na ang habit bilang uhaw, mag-comment ng Laya. Narito pa ang isang hindi komportableng katotohanan. Ang pag-inom ng tubig sa gabi ay hindi lang isang beses nagpapagising. Madalas itong nagdudulot ng paulit-ulit na paggising. Hirap makabalik sa tulog. Magaan at putol-putol na tulog pagkatapos. At kapag naputol na ang tulog mo, nagiging alerto ang utak. Diyan nagsisimula ang pag-isip ng mabilis. Diyan nawawala ang pahinga. Ganito ninanakaw ng isang baso ng tubig ang buong gabi mo, tahimik lang. I like ang video kung nabubuksan nito ang isip mo. Ngayon, makinig kang mabuti. Ang problemang ito ay hindi tungkol sa disiplina. Ito ay tungkol sa kamalayan. Hindi mo kailangang magtiis. Kailangan mo lang baguhin ang timing. At sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano kinokontrol ng katawan mo ang paggawa ng ihi sa gabi, at kung bakit isang hormone ang nagtatakda kung matutulog ka o magigising. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya ngayon, dahil ang susunod ang susi para gumana talaga ang lahat ng natutunan mo hanggang dito. Ngayon, dito na nagdurugtong-dugtong ang lahat. Kung natanong mo na ang sarili mo, bakit nangyayari pa rin ito kahit hindi naman ako umiinom ng marami? Ang sagot ay hindi hula. Ito ay biyolohiya. At kapag naintindihan mo ito, titigil ka sa pagsisisi sa sarili mo at titigil ka sa pakikipaglaban sa katawan mo. Ito ang pinagkakasunduan ng mga eksperto sa sleep medicine at kidney health. Ang katawan mo ay tumatakbo sa timing signals, hindi lang sa habits. Kapag gabi na, ang utak mo ay naglalabas ng isang makapangyarihang hormone na tinatawag na EA, antidiuretic hormone. Isipin mo ang EA bilang night security guard ng katawan mo. Simple lang ang trabaho nito. Sabihin sa kidneys na pabagalin ang paggawa ng ihi. Tulungan kang matulog ng mas mahaba ng walang istorbo. Protektahan ang deep sleep para makapag-repair ang katawan. Ang hormone na ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may healthy sleep ay kayang 6 hanggang 8 oras na hindi nagigising para umihi. Pero ito ang kritikal na bahagi na halos walang nagsasabi. Gumagana lang ang EA kapag hindi mo ito nilalabanan. Sa sandaling uminom ka ng maraming likido sa gabi, pinapahina mo ang epekto ng hormone na ito. Parang sinasabi mo sa katawan,
Alam kong gabi na pero iproseso mo pa rin ito. At mas pinakikinggan ng kidneys ang likido kaysa sa hormones. Kaya kapag pumasok ang tubig sa dugo mo ng huli na, nawawala ng kontrol ang ye. Dumadami ang ihi. Napupuno ang pantog. Napupurol ang tulog. Kung ngayon mo lang ito narinig ng malinaw, mag-comment ng like. Ngayon, mas lalalim pa tayo. Habang tumatanda tayo, bahagyang bumababa ang produksyon ng yi sa gabi. Hindi ibig sabihin may sira ka. Ibig sabihin lang, mas nagiging sensitibo ang katawan sa pagkakamali. Kaya ang hindi ka ginising noong 30 ka pa. Bigla kang ginising sa edad na 50 o 60. Parehong habit. Magkaibang resulta. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng maraming senior. Dati umiinom ako ng tubig bago matulog, okay lang. Totoo iyon. Pero nagbago ang biolohiya mo, ang habits mo hindi. Kung ito ang karanasan mo, mag-comment ng like. Narito pa ang isang mahalagang katotohanan. Kapag paulit-ulit na nasisira ang iye, gabi-gabi, nasanay ang katawan sa pagka-interrupt. Nagiging magaan ang tulog. Nagiging alerto ang utak. Mas lumalakas ang senyas ng pantog. Nabubuo ang cycle na ito. Late na tubig gising. Gising magaan na tulog. Magaan na tulog mas madaling magising. At bigla, ang paggising ng 3 ay parang normal. Pero hindi ito normal. Ito ay natutunan. I like ang video kung nagsisimula nang mag-click sa'yo ito. Ngayon, makinig kang mabuti dahil mahalaga ito sa damdamin. Hindi ka pinaparusahan ng katawan mo. Sinusubukan lang nitong panatilihin ang balanse. Magkakaugnay ang lahat ng sistema sa loob mo. Utak, kidneys, hormones, sleep cycles. Kapag binaliwala ang isang sistema, timing, nahihirapan ang lahat. At ito ang dahilan kung bakit hindi inaayos ng pills ang problema. At kung bakit walang solusyon ang pagsisi sa edad. Ang solusyon ay pag-unawa. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng health guidance na nirerespeto kung paano talaga gumagana ang katawan. Dahil sa susunod na bahagi, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong cut-off time na tugma sa biolohiya mo, para magawa ng iye ang trabaho nito, makapagpahinga ang pantog mo, at lalim muli ang tulog mo. At kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong iba na ang gabi mo. Ngayon, ito na ang sandaling hinihintay mo. Hindi ito teorya. Hindi ito opinyon. Hindi ito hula. Ito ang praktikal na patakaran na sinusunod mismo ng mga sleep doctor at kidney specialists. Para sa karamihan ng tao, ang ideal na oras para tumigil sa pag-inom ng tubig ay 2 hanggang 3 oras bago matulog. Hindi 30 minuto. Hindi isang huling baso pa. Hindi sa loob ng kwarto. 2 hanggang 3 oras. Hindi random ang pagitan na ito. Binibigyan ito ng sapat na oras ang katawan mo para iproseso ang mga likido. Maubos ang laman ng pantog ng natural. Ma-activate ang nighttime hormones. At makapasok sa tuloy-tuloy na tulog. Kung natutulog ka ng 1-0 ang cut-off mo ay 7-8 yan. Kung 11 yes ka natutulog, ang cut-off mo ay 8-9 yan. Simple. Malinaw. Epektibo. Kung ngayon mo lang ito narinig ng ganito kadirekta, mag-comment ng like. Ngayon, ito ang madalas na mali ang pagkaintindi ng mga tao. Naririnig nila ang tumigil sa pag-inom at iniisip nilang pagpapahirap sa sarili. Hindi ganoon. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng uhaw. Ito ay tungkol sa paggalang sa tamang oras. Hindi mo binabawasan ang hydration. Inililipat mo lang ito sa mas maagang oras ng araw. Ito ang binibigyang diin ng mga eksperto. Ang hydration ay dapat inuuna, hindi ipinagpapaliban. Kapag umiinom ka ng mas maaga, mas mahusay magtrabaho ang kidneys. Nauubos ang pantog bago matulog. Nanatiling malakas ang sleep hormones. Kapag umiinom ka ng huli, patuloy na aktibo ang kidneys. Alerto ang pantog.
Marupok ang tulog. Kung may sense ito sa'yo, mag-comment ng Laya. Ngayon, harapin natin ang takot na pumipigil sa maraming tao na sundin ang payong ito. Ang takot ay ito. Paano kung magising akong dehydrated? Narito ang totoo. Kung sapat ang tubig na iniinom mo sa araw, hindi ka biglang madedehydrate sa magdamag. Ang katawan mo ay dinisenyo para mabuhay ng ilang oras na walang iniinom. Hindi tagtuyot ang gabi. Ito ay oras ng pahinga. Ang paggising na nauuhaw ay kadalasang dahil sa maalat na hapunan, tuyong hangin, paghinga sa bibig, o nakasanayan. Hindi dahil sa dehydration. Kung napagkamalan mo na ang habit bilang uhaw, mag-comment ng Laya. Ngayon, makinig kang mabuti dahil ito ang bahaging nagbabago ng lahat. Hindi mo kailangang gawin ito ng perpekto. Kahit ang paglipat lang ng huling inom mo ng 30 hanggang 60 minuto ng mas maaga ay kayang magpababa ng paggising sa gabi. Maliit na pagbabago, malaking resulta. Ganyan tumugon ang katawan. I like ang video kung gusto mo ng praktikal na payo na talagang gumagana. At narito ang isang makapangyarihang obserbasyon. Ang mga taong sumusunod sa patakarang ito ng tuloy-tuloy ay nag-uulat ng mas kaunting punta sa banyo, mas malalim na tulog, mas madaling makabalik sa tulog kung sakaling magising. Hindi dahil nagbago ang pantog nila, kundi dahil nagbago ang timing nila. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya ngayon dahil sa susunod na bahagi, sasagutin ko ang pinakakaraniwang tanong ng mga tao pagkatapos marinig ang payong ito. Pero nauuhaw ako sa gabi. At kapag naintindihan mo ito, titigil ka na sa hindi sinasadyang pagsira ng tulog mo. Ito ang tanong na pumipigil sa mga tao na magbago. Narinig na nila ang lahat. Naiintindihan nila ang lohika. Sumasang-ayon pa nga sila. Pero sinasabi nila, nauuhaw ako sa gabi. Harapin natin ito ng tapat, walang guilt, walang takot, at walang kalituhan. Dahil malinaw ang sinasabi ng mga eksperto. Ang uhaw sa gabi ay hindi pareho ng dehydration sa araw. At kapag hindi mo ito naintindihan, mabubura ang lahat ng natutunan mo. Makinig kang mabuti. Ang totoong dehydration ay nabubuo sa loob ng maraming oras, minsan araw, hindi bigla sa gabi. Kung uminom ka ng sapat sa araw, nasa katawan mo na ang kailangan nito. Kaya kapag may uhaw sa gabi, kadalasan ay may ibang pinanggagalingan. Ito ang mga totoong dahilan na tinuturo ng mga eksperto. Tuyong bibig, hindi tuyong katawan. Maalat o mabigat na hapunan. Mainit o tuyong hangin. Paghinga sa bibig habang natutulog. Nakasanayang pagsipsip, hindi pangangailangan. Sa madaling salita, tuyo ang bibig mo pero hindi dehydrated ang cells mo. Mahalaga ang pagkakaibang iyan. Kung nabawasan nito ang takot mo, mag-comment ng Laya. Ngayon, ito ang susunod na pagkakamaling ginagawa ng marami. Nakaramdam lang ng kaunting pagkatuyo. At isang buong baso ng tubig agad ang iniinom. Ang isang desisyong iyon ay muling pinapagana ang kidneys. Pinupuno ang pantog. Kinakansela ang IE. At ginagarantiya ang paggising mamaya. Hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil tamang-tama lang ang naging tugon ng katawan mo. Kung nagawa mo na ito dati, mag-comment ng Maya. Kaya ano ang dapat mong gawin sa halip? Iminumungkahi ng mga eksperto ang banayad na tugon, hindi pag-ipit. Narito ang tamang paraan. Maliit na sip-sip, hindi lago. Iwasan ang malamig na tubig, pinapagana nito ang pantog. Gumamit ng tubig na nasa room temperature. Banlawan ang bibig kung kailangan. Ayusin ang tuyong hangin sa pamamagitan ng ventilasyon o humidity. Nabibigyan mo ng ginhawa ang sarili mo nang hindi nagtitrigger ng urgency. Hindi mo pinipigilan ang katawan mo. Ginagabayan mo ito. I like ang video kung gusto mo ng mga solusyong nirerespeto ang katawan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang emosyonal pero mahalagang bagay. Maraming tao ang umiinom sa gabi dahil nakaka-comfort ito. Bahagi ng routine.
Bahagi ng pagre-relax. Bahagi ng pakiramdam na ligtas. Walang masama doon. Pero hindi kailangang tubig ang pinanggagalingan ng comfort. Maaari itong manggaling sa mabagal na paghinga, magaan na stretching, nakakakalmang musika, isang mainit, walang caffeine na ritual ng mas maaga sa gabi. Mabilis matuto ang katawan mo. Kapag naintindihan nitong hindi nakasama ang pag-inom ng likido sa gabi, unti-unting nawawala ang pagnanasa. Kung bukas kang sanayin muli ang routine mo, mag-comment ng Laya. Narito ang nakaka-encourage. Karamihan sa mga taong binawasan ang pag-inom sa gabi ay nag-uulat ng mas kaunting uhaw pagkalipas lang ng ilang gabi. Mas kaunting urges. Mas malaking tiwala sa katawan nila. Dahil mas malakas magsalita ang habits kaysa hormones. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng mas marami pang ganitong gabay, malinaw, may respeto, at praktikal. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung ano ang dapat mong gawin sa araw para maging bihira ang uhaw sa gabi at maging natural ulit ang mahimbing na tulog. Dito tuluyang nagsasama-sama ang lahat. Ngayon, lilipat na tayo mula sa pag-alam patungo sa paggawa. Dahil ang pag-unawa lang ay hindi nag-aayos ng tulog. Ang kilos ang nag-aayos. Kung gusto mong tumigil sa paggising ng 3:00, hindi mo nilalabanan ang katawan mo sa gabi. Sinusuportahan mo ito sa araw. Ito ang pinagkakasunduan ng mga sleep specialist at hydration experts. Dapat matanggap ng katawan ang karamihan ng tubig ng mas maaga, hindi mas huli. Ito ang tinatawag na front-loading hydration. At gumagana ito dahil nirerespeto nito ang biolohiya. Narito ang simpleng istruktura na dapat mong sundin. Una, uminom ng tubig ng may intensyon sa umaga. Pagkagising mo, natural na dehydrated ang katawan mo. Ito ang pinakamagandang oras para uminom. Isang baso ng tubig sa umaga ay pinapagana ang kidneys ng maaga. Nagbibigay ng senyas ng balanse. Binabawasan ang cravings sa hapon at gabi. Ikalawa, mag-hydrate ng tuloy-tuloy sa hapon. Hindi biglaan. Hindi dahil sa panic. Kundi paunti-unti at regular. Pinapanatili nito ang matatag na blood volume, kontroladong uhaw, mababang cravings sa gabi. Ikatlo, dahan-dahang bawasan ang pag-inom ng likido pagkatapos ng hapunan. Hindi ito pagpapahirap. Ito ay paghahanda. Kailangan ng katawan mo ng oras para lumipat sa night mode. Kapag nirerespeto mo ang transisyong ito, natural na lalalim ang tulog mo. Kung pakiramdam mo ay kaya mong sundin ang daily structure na ito, mag-comment ng Laya. Ngayon, pag-usapan natin ang madalas minamaliit ng mga tao. Natututo ang katawan sa mga pattern. Kung sanay itong umiinom ng marami sa gabi, inaasahan nito iyon. Kung hihinto ka, nag-a-adjust ang katawan. Karamihan sa mga tao ay nakakakita ng pagbabago sa loob lang ng ilang gabi. Hindi dahil nagbago ang pantog nila, kundi dahil nagbago ang timing nila. I like ang video kung naniniwala ka na mahalaga ang habits. Ngayon, narito ang isang mahalagang emosyonal na katotohanan. Maraming tao ang nag-iisip. Matagal ko na itong ginagawa. Huli na para magbago. Hindi totoo iyon. Napaka-adaptive ng katawan ng tao. Hindi ito nagtatanim ng galit. Tumutugon ito sa consistency. Kahit maliliit na pagbabago, gaya ng paglipat ng huling inom mo ng 1 oras ng mas maaga, ay kayang magpababa ng paggising sa gabi. Kung nagbibigay ito sa iyo ng pag-asa, mag-comment ng Laya. Pag-usapan din natin ang isang makapangyarihang bagay. Ang front-loading hydration ay hindi lang nagpoprotekta ng tulog. Maraming tao ang nag-uulat ng mas magandang energy sa araw, mas kaunting hilo, mas maayos na digestion, mas stable na mood, dahil hindi na naghahabol ang katawan sa gabi. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng mas marami pang health strategies na gumagana kasama ang katawan mo, hindi laban dito.
Sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang mga mito na pumipigil sa mga tao, kahit na narinig na nila ang lahat ng natutunan mo hanggang dito. Kapag nawala ang mga mitong iyon, hindi mo na kailanman titingnan ang nighttime hydration sa parehong paraan. Ngayon, napakahalaga ng bahaging ito. Dahil kahit matapos marinig ang lahat, marami pa ring hindi bumubuti. Hindi dahil hindi gumagana ang paraan, kundi dahil tahimik na hinihila sila ng mga mito pabalik sa lumang habits. Wasakin natin ang mga mitong iyon ngayon. Mito #1, mas maraming tubig sa gabi ay laging mas healthy. Isa ito sa pinaka-nakakasirang paniniwala. Mahalaga ang tubig. Hindi gabi ang tamang oras para sumobra. Malinaw ang sinasabi ng mga eksperto. Ang kalusugan ay galing sa tamang timing, hindi sa dami. Ang pag-inom ng tubig sa gabi ay hindi ka ginagawang mas healthy. Pinagtatrabaho nito ang kidneys sa oras na dapat ay nagpapahinga sila. At kapag naputol ang pahinga, naantala ang paggaling. Kung naniwala ka na sa mitong ito dati, mag-comment ng laya. Mito #2, normal lang ang paggising para umihi habang tumatanda. Ninanakaw ng paniniwalang ito ang pag-asa. Totoo, nagbabago ang tulog habang tumatanda. Pero hindi dapat maging normal ang palaging paggising para umihi. Ang talagang tumataas sa edad ay sensitibidad sa maling timing. Hindi nagbago ang habit. Nagbago ang katawan. Kaya ang pag-ayos ng timing ay madalas nagdudulot ng mabilis na resulta, kahit sa mas matandang edad. Kung dahil sa mitong ito ay sumuko ka dati, mag-comment ng laya. Mito #3, kung titigil ako sa pag-inom sa gabi, masisira ang kidneys ko. Malakas at makatwiran ang takot na ito. Pero malinaw ang pinagkakasunduan ng mga eksperto. Hindi kailangan ng healthy kidneys ang tuloy-tuloy na pag-inom sa gabi. Sa katunayan, nakikinabang ang kidneys sa predictable na pahinga. Ang sumisira sa kidneys ay chronic stress, sirang tulog, at hormonal imbalance, hindi tamang timing. Kung pinigilan ka ng takot na ito, mag-comment ng laya. Mito #4, kailangan kong magising para mailabas ang toxins. Hindi nagde-detox ang katawan sa pamamagitan ng paggising sa banyo sa gabi. Ang detoxification ay nangyayari sa atay, sa kidneys, sa paglipas ng panahon, hindi sa magdamag. Ang putol-putol na tulog ay binabawasan ang detox efficiency. Ang pahinga ang sumusuporta sa paglilinis. Ang sirang tulog ang humahadlang dito. I like ang video kung nagulat ka rito. Ngayon, pag-usapan natin ang emosyonal na bahagi. Hinuhubog ng paniniwala ang kilos. Kung naniniwala kang normal ang paggising, tatanggapin mo ito. Kung naniniwala kang kailangang laging umiinom ng tubig, inom ka sa gabi. Kung naniniwala kang wala nang magbabago, titigil ka ng sumubok. Pero wala sa mga paniniwalang iyan ang katotohanan. Mga nakasanayang pag-iisip lang sila. At ang habits ay pwedeng baguhin. Kung handa ka ng bitawan ang lumang paniniwala, mag-comment ng laya. Narito ang mahalagang tandaan. Hindi sira ang katawan mo. Naliligaw lang ito. Kapag inihanay mo ang habits sa biolohiya, tumutugon ang katawan ng may ginhawa. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng katotohanan, hindi uso. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung gaano katagal bago mo makita ang resulta sa totoo lang, para hindi ka sumuko ng maaga at makaligtaan ang breakthrough. Manatili ka. Ngayon, dito maraming tao sumusuko, eksakto bago magsimulang gumana ang lahat. Sinusubukan nila ang payo sa loob ng isang gabi. Nagigising pa rin sila. At agad nilang sinasabi, hindi gumana. Maiintindihan ang ganitong reaksyon, pero ito rin ang pinakamalaking pagkakamali. Narito ang katotohanang binibigyang diin ng mga eksperto. Kailangan ng oras ng katawan para matutong muli ng tamang mga pattern. Hindi ka nagsimulang magising sa gabi ng biglaan. At hindi rin ito mawawala sa loob ng isang gabi lang. Pero may magandang balita. Mas mabilis mag-adjust ang katawan kaysa sa inaakala mo. Para sa maraming tao, nagsisimula ang pagbabago sa loob ng 3 gabi.
Mas malinaw na resulta sa loob ng 5 hanggang 7 gabi. Mas malalim na tulog sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kapag tuloy-tuloy. Hindi perpekto kundi pag-unlad. Kung minsan ka nang sumuko ng masyadong maaga, mag-comment ng laya. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng resulta. Hindi palaging ibig sabihin ng resulta ay walang gising agad sa gabi. Kadalasan, ang resulta ay mas huling oras ng paggising kaysa dati. Mas kaunting punta sa banyo. Mas madaling makatulog muli. Mas preskong pakiramdam paggising sa umaga. Iyan ang mga senyales na nag-adjust na ang katawan mo. Ibig sabihin, gumagana ito. Kung bukas ka sa pag-unlad kaysa perpeksyon, mag-comment ng laya. May isang mahalagang bagay na gustong ipaintindi ng mga eksperto. Hindi diretsyo ang pagbuti ng tulog. May mga gabing mas maganda. May mga gabing hindi. Hindi ibig sabihin noon ay bigo ka. Ibig sabihin, nagre-recalibrate ang katawan mo. Nag-aaral ang hormones mo. Nag-adjust ang kidneys mo. Kumakalma ang nervous system mo. Magpatuloy ka lang. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung naniniwala kang mahalaga ang pagtitiyaga. Makinig kang mabuti. Maraming tao ang sinisira ang resulta dahil sa pag-inom ng tubig sa gabi 1 beses lang. Palaging pagbabago ng routine gabi-gabi. Sobrang pag-isip sa maliliit na aberya. Mas makapangyarihan ang consistency kaysa intensity. Gawin ang parehong routine gabi-gabi. Hayaan mong matuto ang katawan mo. Kung handa kang mag-commit ng 7 gabi, mag-comment ng laya. At ito ang nakaka-encourage. Kahit paminsan-minsan ka pa ring magising, karamihan ay nakakaranas ng mas kaunting pag-ihi. Mas kaunting kaba kapag nagigising. Mas mabilis na pagbabalik sa tulog. Malaking ginhawa na iyon sa araw-araw na buhay. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng gabay na makatotohanan, hindi puro pangako. Dahil sa huling bahagi, direkta akong kakausap sa iyo tungkol sa tulog, pagtanda, at desisyong pwede mong gawin ngayong gabi na magbabago ng lahat. Manatili ka. Ngayon, narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Lahat ng natutunan mo. Ang science, ang tamang timing, ang mga mito, ang mga hakbang. Lahat ay humahantong sa sandaling ito. Panahon na para kumilos. Dahil narito ang katotohanang bihirang sabihin ng iba. Hindi sira ang katawan mo. Hindi nagre-rebelde ang pantog mo. Hindi hatol ang edad mo. Ang kailangan lang nito ay respeto sa natural na ritmo nito. Kapag sinimulan mong ihinto ang pag-inom ng tubig 2-3 oras bago matulog. Kapag inuna mo ang pag-inom sa maghapon. At kapag sinunod mo ang maliliit na habits na tinalakay natin. Tumutugon ang katawan mo. Mas malalim ang tulog mo. Mas kaunti ang paggising. Mas buhay na buhay ang pakiramdam mo sa araw. At mababawi mo ang tulog na matagal nang ninanakaw sa'yo. Kung handa ka nang magsimula ngayong gabi, mag-comment ng laya. Ngayon, magsalita tayo mula sa puso. Isipin mo ang gabing. Madali kang makakatulog. Diretso ang tulog mo nang walang istorbo. Gigising kang presko, may lakas, at malinaw ang isip. Hindi ito panaginip. Possible ito. At nagsisimula ito sa isang desisyon ngayong gabi. Simple lang ang desisyong iyon. Igalang ang timing ng katawan mo. Pagkatiwalaan ang biyolohiya mo. Bigyan ng pahinga ang kidneys mo. Kaya mo ito. Karapat-dapat ka rito. Nakadepende rito ang kalusugan mo. At tandaan, sa bawat gabing tuloy-tuloy ang tulog mo, ang katawan mo ay nagre-repair ng cells. Nagbabalanse ng hormones. Pinapalakas ang resistensya. Pinapabuti ang puso at utak. Ito ay totoong pagbabago sa buhay na susukat at nararamdaman. Kung tumama ito sa iyo, bigyan ng thumbs up ang video na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas maraming expert-backed na strategies.
At I-share ang video na ito sa isang taong laging nagigising ng 3 yes, kailangan nila ito. Sa huli, gawing personal ito. Ngayong gabi, gumawa ng isang malinaw na desisyon. Uminom ng huling baso ng tubig 2-3 oras bago matulog. E-front load ang pag-inom bukas. Sundin ang maliliit na strategies na napag-usapan. Gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 gabi. Pansinin ang pagbabago. Maramdaman ang pagbabago. Angkinin ang pagbabago. Ang tulog ay hindi luho. Ito ay karapatan. Ito ay pangangailangan. At hinihintay ka nito kung kikilos ka. Mag-comment ng Maya kung handa ka nang magsimula ngayong gabi. Sabihin mo kung saan ka nanonood dahil gusto naming ipagdiwang ang commitment mo. Tandaan, ang gabi mo, ang pahinga mo, at ang kalusugan mo ay nasa kamay mo. Ito ang huling hakbang, pero ang unang gabi ng mas maayos na tulog ay nagsisimula ngayon. Matulog ng mahimbing. Magpahinga ng lubos. Mamuhay ng masigla.